Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng mga ecstasy o party drugs ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Port of Clark. Galing sa the Netherlands sa naturang shipment at nakitang nakahalo sa coffee beans. Naghain na ng warrant of seizure and detention ng BOC sa shipment. Posible namang maharap sa kasong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act ang consignee ng naturang kontrabando. Una nang tiniyak ng Bureau of Customs na nakatutok ito sa pagpasok ng mga ilegal na droga alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bubuksan na sa publiko ang Manila's North at South Cemetery sa October 30 hanggang November 3. Ayon sa Manila LGU, bukas ang sementeryo ng alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ipinagbabawal naman ang pagpasok ng mga sasakyan habang suspendido muna ang cremation mula October 30 hanggang November 3. Pinapayagan naman ang paglilinis sa mga puntod hanggang sa October 26 at bawal ang mga vendors sa loob ng sementeryo. Naka-standby din ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at Manila Health Department sa panahon ng emergency. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jason Amisola ng PTV Davao. Maayong adlaw, usa ka barangay official sa Sulu ang nadakpan sa mga otoridad ato sa gikasang drug bypass operation sa barangay Tulay, Hulo Sulu, adlaw nga Huwebes, Oktubre 10 ning tuiga. Anaa sa tulo ka dakong pakete sa gituwang shabu nga nitimbang og 3 ka kilos ang nakumpiska nga gibanabana ang mo kantidad og 20.4 million pesos. Na-recover sab sa operasyon ang usa ka kunduha ka cellphones, usa ka motorsiklo ug managlahing identification cards nga gituohang gigamit sa illegal nga transaksyon. Nailang dinakpan nga si Kaber Hailani Yusuf, 46 anyos, 15 residente sa barangay Lakit, Panamao, Sulu. Nailasab ang kauban ini nga si Weng Nahar apan nakaikyas kini sa operasyon. Anana sa kustudiya sa Holom Municipal Police Station ang dinakpan kinsa makatubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinguha karon sa bagong acting regional director sa Police Regional Office kon PR11 nga si Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga mapaubsan pa ang crime rate sa Davao Region. Kini ang gipunto sa opisyal ato sa pagbisita ini sa Davao City Police Office kundi CPO headquarters sa Camp Captain Domingo Eleonor sa San Pedro Street, Davao City. Sa iyang mensahe, gimenduan sab niini ang kapulisan nga tutukan ang police operation aron matuman kini. Buot niyang hatagan og prioridad ang pagsilbi sa warrant of arrest sa mga wanted person, pagpatuman og anti-illegal drug operation, kampanya Batok Loose Firearms, search warrant, illegal gambling, criminal gangs, gun for hire ug daghan pang uban. Nagmando sab kini nga pakusgan pa ang pagpatrolya sa kadalanan ug round-the-clock checkpoint. Employees must at all times be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. At with patriotism. Umo kato ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jason Amisola, maayong adlaw. Daghang salamat Jason Amisola. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.